Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Vlad ng Sora. Patuloy nga ang labanan sa loob ng simbahan sa pagitan ni Justia at ng huwad na pari. Marami na ring mga babaeng zombie ang unti-unting nalulusaw dahil sa banal na kapangyarihan ni Justia. Pero kahit gaano kalakas ang ibinibigay ni Justia para sa banal na kapangyarihan, ay tila hindi pa rin ito sapat. Dahan-daang muli na binabalot ng itim na kapangyarihan ang paligid. Unti-unti na ring nawawala ang liwanag sa kapangyarihan ni Justia. Lumalapit ang pari sa kanya, dala-dala ang espada nitong nababalot ng itim na kapangyarihan. Makikita na nakakaramdam na ng pagod at panghihina si Justia dahil sa sobrang banal na kapangyarihan na ginamit niya. Pero sa kasamaang palad, hindi pa nauubos ang mga babaeng zombie at patuloy pa rin ito sa pagsugod sa loob ng simbahan. Hindi makapaniwala si Justia na tila hindi nauubos ang mga ito. Gaano na lang daw kaya karami ang nabiktima nila? Nasa harap na ni Justia ang pari at bigla itong nagsalita. Ngayon daw, ay oras na para ang kadiliman naman ang maghari at mangibabaw. Pero hindi ito hahayaan ni Justia bilang isang holy knight. Nag-iisip siya ng paraan. Binigkas niya ulit ang kanyang panalangin. Ang maluwalhating commander ng makalangit na hukbong sandatahan. Si Saint Rosino, na nakatayo sa tabi ng Diyos. Tumawa lang ang pari at sinabi na wala pa rin itong kwenta. Mababaliwala lang daw ang pinaghirapan niya. Biglang sinabi ni Justia ang mga huling salita. Pinapanalangin niya na sana ang simbahan ng santo ay magdadala ng katapusan sa mga kalaban nito. Lumabas ang tila anyo ng anghel-arkanghel sa pagkatao ni Justia. Muling nagliwanag ang buong loob ng simbahan. Hindi makapaniwala ang pari na nagagawa pa rin ito ng Holy Night. Sa isip ni Justia, sisiguraduhin niyang mapapabagsak niya ang huwad na paring ito kahit pakapalit nito ay ang kanyang sariling buhay. Pero nagulat silang lahat nang biglang may sumire sa pangunahing pinto ng simbahan at ito ay nagliliyab na kariton. Kahit si Justia at ang pari ay nabigla kung sino ang may kagagawan nito. Biglang sinigawan ni Vlad si Justia na umalis daw ito sa dadaanan niya. Sa likod ni Justia ay ang kariton na tinutulak nila Vlad para sugurin ang simbahan. Mabilis na umilag si Justia at dumaan ang napakabilis ang nagliliyab na kariton. Sumigaw si Gregory na bilasan pa nila ang pagtulak sa kariton. Pero tila hindi pa rin ito alintana ng pari. Hindi siya umalis sa kanyang kinakatayuan sa kabila ng paparating na nagliliyab na kariton. Nakakatawa daw ito. Agad na winasak ito ng pari gamit ang kanyang itim na espada. Nagkalat ang umaapoy na mga parte ng kariton na ito. Puno ng gaas at mga bagay na madaling masunog ang kariton na ginamit nila Vlad. At sa gitna ng naglalagablab na apoy ay sumulpot si Vlad sa gitna at agad na inatake ang huwad na pari. Sinabi ni Vlad na samobra na ang pari sa kanyang ginagawa ng idamay nito pati na ang mga batang walang kamuwang-muwang. Minura agad ni Vlad ang pari at inatake. Agad na nagkasalubong ang espada ng dalawa. Patuloy ang palitan ng atake ni Vlad at ng pari sa gitna ng unti-unting nasusunog na simbahan. Nagsalubong ang tingin ni Vlad at ng pari habang naglalaban. Hindi maiwasan na tumingin ng pari sa mga mata ni Vlad at nakita ang kanyang refleksyon. At doon ay nakita niya ang isang kakaibang nilalang sa loob ni Vlad. Isang makapangyarihang tao na tila kayang apakan ang lahat. Biglang nagsalita ang pari ng kakaiba. Sinabi niya na nakikilala na niya ngayon kung sino ang nasa harap niya. Hindi niya akalain na magkikita daw sila muli dito. Nagtataka naman si Vlad sa pinagsasabi ng pari. Itigil na niya daw ang walang kwentang mga salita na ito at mamatay na lang. Agresibong inaatake ni Vlad ang pari dahil sa sobrang galit. Pero hindi ito madali dahil tila isa ring mandirigma na may malawak na karanasan ang pari. Habang lumalaban si Vlad ay tinutulunang naman ni Gregory si Justia dahil nanghihina na ito. Si Sir Cade naman ay abala sa pagtaboy sa mga zombie na lumalapit. Kinumusta ni Gregory ang lagay ni Justia. Sinabi ni Justia na kay Gregory na alam nila ang kanilang ginagawa ngayon dito ay magdudulot ng problema sa kanila sa huli. Sinabi ni Gregory na wala na silang magagawa. Namamatay na ang mga bata at hindi nila magawang tumunganga na lang. Pero ano daw ang ekswaktong nangyayari dito? Tanong ni Gregory kay Justia. Ayon kay Justia ay kailangan nilang pumunta sa tower kung nasaan ang kampana. Sa kampana daw mismo nang gagaling ang sumpa na umaapekto sa mga bata at nagpapalabas ng mga zombie.
Nag-iisip si Gregory kung ano ang magandang gawin. Wala na silang oras para gumawa ng magandang plano at umaksyon ng maingat. Kailangan nilang hatiin ang grupo kahit na delikado. At dahil hindi rin isang aura user si Sir Cade, kailangan niyang gumawa ng desisyon na naayon sa kapabilidad nila. Napatingin si Gregory kay Vlad. Napagdesisyonan niya na kailangan niya si Vlad na maunang pumunta doon. Biglang inipon ni Gregory ang kanyang lakas sa kanyang mga paa. Pinaikit niya ang kanyang kaliwang mata at unti-unting pinalabas ang kanyang sariling mundo. At pagdilat niya ay lumabas ang aura sa kanyang mata. Sumigaw siya at sinabi sa pari na nandirito siya. Napakabilis na sumugod si Sir Gregory sa kanila ni Vlad habang naglalaban at walang ano-ano'y sinunggaban ni Gregory ang pari at nabitawan nito ang itim na espada. Nagulat si Vlad sa bilis ng pangyayari. Kahit ang pari ay tila pansamantalang nawala ng malay. Napakalakas ng impact ng pagbagsak nilang dalawa. Pero hindi pa tapos si Gregory dito. Bigla niyang inutusan si Vlad at sinabi na ayon kay Justia, mayroong kakaibang nangyayari sa kampana. Hindi daw niya alam kung ano ito pero kailangan daw puntahan ito ni Vlad at sirain. Agad na sumunod si Vlad nang walang pag-aalinlangan. Tumawa ang pari at tinanong kung saan daw siya pupunta. Nagpalabas muli ito ng itim na mahika sa kanyang daliri. Agad na nabaling ang atensyon ng mga zombie kay Vlad. Inis na inis si Vlad sa pinaggagawa ng pari sa mga babaeng zombie. Pero walang takot pa rin si Vlad na sumugod sa harap ng napakaraming zombie. Isa-isa niya itong pinabagsak pero alam niya na biktima lang din ang mga ito. Nahihirapan si Vlad dahil sa dami nila at hindi niya kayang isa-isahin ito. Pero biglang may tumama na panang may taglay na banal na kapangyarihan sa isang zombie. Tila agad itong nasusunog matapos tamaan. Paglingon ni Vlad ay nakita niya si Sir Cade pala ang may gawa nito. At sinusuportahan siya ni Justia gamit ang banal na kapangyarihan. Sinabi ni Sir Cade na siya ang baalang magbigay daan kay Vlad. Huwag daw itong tumigil sa pagtakbo. Agad na sumunod si Vlad at didiretso na sa itaas ng tower kung nasaan ang kampana. Napakaliwanag na tila ba isang araw ang kapangyarihan ni Justia. Isa-isang tumatama ang pana sa mga zombie at agad na namamatay ang mga ito. Diretso pa rin si Vlad sa pagtakbo pero hindi maiwasan na ang ibang mga zombie ay makalapit sa kanya. Sinabi ng boses kay Vlad na kailangan niya pang mas bilis na makapunta sa itaas. Naiinis na si Vlad at agad nang pinalabas ang kanyang mundo para gumamit ng aura. Umalis daw silang lahat sa daraanan niya. Napakbilis na pinabagsak ni Vlad ang mga zombie gamit ang kanyang aura at mabisang swordmanship. Pero kahit pa mga zombie ito, nakakaramdam pa rin si Vlad ng galit dahil alam niyang mga dating tao rin ang mga ito. Mabilis na umaakyat si Vlad sa itaas ng tower. Sa isip niya ay kailangan ng matapos ito sa lalong madaling panahon. Suot-suot ni Vlad sa kanyang daliri ang singsing na gawa ng bata at binigay sa kanya. Ang lahat na mundo sa kalavakang ito ay mahalaga. Pero hindi lahat ay kayang protektahan ang kani-kanilang mga sarili. Katulad ng isang inosenteng bata na ang nais lang ay makipagkaibigan. Pero silang mga kabalyero ay ang mga tao na nanumpa para protektahan ang iba. Kaya kapag ang mga tulad nila na kabalyero ay nasa lugar o sitwasyon na kung saan ay kailangan ng tulong nila. Kung nasa sitwasyon na kailangan nilang umaaksyon, huwag silang magdalawang isip. Paapuyin nila ang kanilang mga sarili para maging isang tanglaw na magbibigay liwanag sa kadiliman. Ito ang pangalawang batas ng Swordmaster. Magtatagumpay kaya si Vlad sa pagligtas sa village na ito o tuluyan ng mababalat ito ng lagim? Alamin po natin ito mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!